Dumating na yung binata ko. Nasa labas. Tapos eto na siya ngayon. Luto na ang ating ulam mga boss. Kita niyo, nagmamantika pa yan. Kanin na lang ang ulang mga boss. Kain na tayo! Nakapaglaban na ako at tapos ko ng tiklopin. Ito naman pangalawang batch naman to. Dinadryer ko na siya. Ayan. Dito na yung binata ko ah. So kaya yun. Andito na yung bag niya. Dumating na yung binata ko. Nasa labas. Dahil sa shovel siya. Nakarating lang nun. Galing pa yun ng school sa Dawson. Nag-drive yun ng mga 1 oras papunta dito. Parang hindi na mapagod eh. Ay, batang to. Ulit. Nasabal ko na yan eh. Sasabal sa gabi na madilim doon. Pangit daw yung shovel ko eh. Siya mag-shovel. Tara, kain mo na. Mamaya na. Ayaw pa kumain. Busog pa daw siya. Sinobel niya talaga ng maayos. Kasi pagod na ako kahapon. Ayan yung sakyan ko. Lumabas pa ako kanina. Pinastart ko yan. Tatanggalan ko muna ng snow. Naka-helmet pa ako. Ang daming namimili mga boss. May mga kasama silang bata. Nakakatuwa. Yung mga ilan nating kababayan nakita ko, kasama nila yung mga anak nila dito. Naalala ko tuloy bigla yung binata ko nung dinala dito na misis ko. Maliit pa yun nung dinala dito. Ngayon, binata na.
Mamaya papakita ko sa inyo yung picture niya nung dumating siya dito. Kung ano yung itsura niya nung siya ay bata pa talaga. Parang mga 9 o to 10 years old yung siya dinala dito. Diba? Palit akong damit mga boss. Sabi ko sa inyo kanina, papakita ko yung yung itsura ng anak ko nung dumating siya dito sa Canada. Ito, may picture kami dito. Yan na. Mga 9 o 10 years old siya dyan nung siya ay dumating dito sa Canada. Tapos eto na siya ngayon. Oh, di ba? Yan yung itsura niya ngayon, binatang binata na. At nakasalamin na siya. Nung nakita ko yung mga kababayan natin sa Fresh Mart kanina, natuwa ako. Sama nila yung mga anak nila. Kaya bigla akong naalala yung binata ko nung siya ay bata pa nung dinala dito. Ngayon, 20 years old na siya. O, diba? Grabe ang snow sa harapan ko. Pakita ko sa inyo yung patak ng snow. At marami akong napapanood sa social media na nag-upload sila ng mga nangyayari sa kanila ngayon. Lalo na yung mga TFW. Sinishare nila yung, alam niyo na kasi iba-iba eh. Merong sishare ng sama ng loob nila. Bakit daw ganun ang nangyari? Bakit daw bigla daw naghigpit yung Canada? Yung iba kasi dala yung pamilya nila dito. Temporary foreign worker pa sila, pero dala na nila yung pamilya nila. Para sa akin, okay yun eh, yung dalhin mo na yung family mo dito. Para mapanatag yung loob mo. At para ma-experience din nila kung anong buhay meron dito sa Canada. Para sa akin kasi maraming nagsasabi na marami daw bayarin dito, mahirap daw mamuhay sa Canada, laki daw ng tax, at mahal daw ang cost of living. Para sa akin mga boss, totoo namang lahat yun. Pero yung buhay, kung galing ka talaga sa hirap ng buhay sa Pilipinas, para sa akin napakalaking tulong nung pagdating namin dito sa Canada hanggang sa naging PR kami. Lalo na sa bata, sa anak namin. Siyempre pagdating dito, alam mo na pag lumaki yung anak mo, madali na siya makakapaghanap ng trabaho. Lalo na kung dito siya nag-graduate. Kaya yung anak namin, sa tulong ng Lord, nakaipon kami. Yan, pinag-aral namin siya 2 years. At next year, gagraduate na siya. Nagtipid talaga kami kasi kailangan para nakapag-aral siya. Pero ang mga boss, meron naman ditong tinatawag na student loan. Pwedeng makapag-loan ng mga anak natin para makapag-aral sila ng college. May mga ganong programa yung government ng Canada. After nila makagraduate, saka nila babayaran yan. At alam ko ganon din yung gustong mangyari ng mga kababayan natin. Kaya sila sumugal. Kasi parang sugal eh. Kasi ang laki ng gastos mga boss papunta dito ng Canada. Bro mo, yung iba 2 taon ang inantay bago makapasok ng Canada. Ang tagal. Tapos pagdating dito, madadat na nila yung paghihigpit ng Canada. Na ang hirap na ngayon mag-renew ng bagong work permit. Marami na ngayong nare-refuse. Tapos yung paghahanap ng employer para mabigyan ka ng lamia, ang hirap na rin mga boss.
Ito mga boss, itong sinasabi ko sa inyo, hindi ko ito pinagdaanan. Ngayon, isinishare ko lang sa inyo to kasi may mga katrabaho akong ganyan na sinishare nila sa akin kung ano yung pinagdaanan nila, kung ano yung status na nila ngayon, ganyan. Nakakalungkot lang. At alam ko, hindi lang naman dito sa lugar namin na may ganitong sitwasyon. Halos lahat nito sa buong Canada, may mga ganitong problema na paghihigpit sa mga foreign worker. Kaya pag nakakapanood ako sa social media ng mga nagbabahagi ng karanasan nila dito sa Canada, talagang naramdam mo di ba? Paano kung ikaw yung nasa katayuan niya, di ba? So, ganun din yung talagang mararamdaman mo. Pero ang iniisip natin para sa ating mga anak. Palaging ganun. Siyempre, may pamilya ka ni. Yung magandang trabaho mo sa Pilipinas, iniwan mo. Magluluto ako ng ulam maya-maya mga boss. Meron ako dito tinotaw na pork shoulder blade mga boss. Ayan. Luluto ko ng ulam mga boss. Na mga boss, marami. Yan ang ulam namin ngayong gabi mga boss. Andito yung binata ko Hugasan ko muna to lahat para wala nang kalat dito. Ayun, daming kalat Hugasan ko muna yan. Luto na ang ating ulam mga boss. Kita niyo, nagmamantika pa yan. Kanin na lang ang ulang mga boss. Kain na tayo!